Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Ayan, so maraming salamat, Reyna Gloria. So, mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayon po ay live tayo ngayon dito sa Region 2 sa Province of Quirino. At bago po ako magpatuloy ay nais kong magbigay pugay
sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At gayon din sa 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. At gayon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng 70 prophets, at sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to purok leaders. At ako'y nagpupuri at nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya ang President ng The Royal Alpha Marine Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, muli, mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre, binabati ko rin po ang aming kapatid na si Reyna Shirley de Rosario, dyan po sa London po, dyan sa ibang bansa, dyan sa London. At ganoon din sa aming kapatid na si Prinsesa Claribel Baltasar. So, maayong gabi sa inyo, Prinsesa. So, sa kaurasan pong ito ay ako din po ay magbibigay ng patutuo tungkol sa kaharian ng Diyos. No? So, ano nga ba ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat marami po ang hindi nakakaalam. Mayroon ding nakakaalam na iba na ang sabi daw ang kaharian ng Diyos ay nandun sa itaas. No? So, gaano ba kalayo yung sa taas na yan? So, paano nga ba natin malalaman ang kaharian ng Diyos? No? Sapagkat marami din ang nananaliksik sa banal na kasulatan na ang sinasabi ay nasa taas at ang sinasabi ng iba ay nandito raw sa puso. No? Yung iba naman nandiyan daw sa ilalim ng lupa. No? So, para malaman po natin, ayon sa nakasulat na mababasa sa Matthew chapter 6 verse 33. Pakibasa. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayan, so napakalinaw po na narinig po natin sa banal na kasulatan na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, kaharian po ang pinapahanap. Ang tanong ngayon, ano po ba ang hinanap ng mga tao sa panahon ngayon? Mula noon hanggang ngayon. Hindi po ba relihiyon o sekta? No? Napakaliwanag na ang sinabi ay kaharian ng Diyos ang kanyang pinapahanap at ang kanyang katwiran. Ano nga ba ang katwiran na sinasabi ayon sa banal na kasulatan? So ito po yung mga batas ng Diyos. So ano po ba ang mga batas ng Diyos? No? So para malaman po natin ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Exodo chapter 20 verse 8. Pakibasa, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayan. So, maliwanag po na narinig po natin na alalahanin natin ang araw ng Sabat
sapagkat ang araw ng Sabat ay pahinga sa Diyos. No? So ngayon po, ano po ba ang pahinga ngayon ng mga tao? Di po ba ang pahinga ngayon ay linggo? So hindi po nasusunod ang batas ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos. Yan po ang sinabi sa banal na kasulatan, na ipangili ninyo ang araw ng Sabat sapagkat ito'y pinakabanal. No? Araw ng Sabat. Pero wala pong ang mga iba ay hindi po sumusunod dito. Ang ginagawa po nila ay araw ng linggo. So hindi po natin ito masundan ang mga batas ng Diyos kung ganito ang ating paniniwala. At ang sabi doon ay, ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ano po ba ang mga karagdagan? No? So kung idaan po natin sa literal yan, marami pong ibig sabihin yan. Nakatanggap ka na ng biyaya, gusto mo pang dagdagan. Pero ibig sabihin, hindi po yun. Isa na po dito yung karagdagan tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Kung paano natin malaman at makasunod tayo sa kanyang mga batas at ang kanyang mga alituntunin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito po ay karagdagan ng ating buhay. Ang binibigay na mga aral ng Diyos, ito po ay karagdagan ng ating buhay para humaba po ang ating buhay. No? So, babalik tayo rito sa the kingdom of God. No? Madaling basahin ang kingdom of God. So, ano po ba ang ibig sabihin ng the kingdom of God? Sapagkat ang mga tao ngayon, pag nakarinig ng mayroong God, sinasabi nila, yan ay relihiyon. Yan, sekta yan. No? Yan ang sinasabi. Relihiyon yan, kasi mayroong God. Kingdom of God. No? Madaling basahin, pero naiintindihan kaya natin. So, ang ibig sabihin dyan ay gobyerno ng Diyos. Kingdom of God. So, para malaman po natin, ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Corinto 4:20. Makibasa? Mare? So, ganito po magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ayan. So, narinig po natin sa nabasa sa banal na kasulatan na hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa kapangyarihan. No? So, yan po ang ibig sabihin. Hindi lang po ito nakukuha sa salita, kundi kapangyarihan. No? So, nabanggit ko kanina na batas ng Diyos, no? O yung tinatawag na ang katwiran. So, magbibigay po ako ng halimbawa o comparison. So, gagawa po muna ako ng illustration, no? Yan. So, dito po, alamin din natin yung batas ng tao at ang batas ng Diyos. O gobyerno sa tao at gobyerno ng Diyos, no? So, dito po ang gobyerno sa tao. So, dito naman po ay gobyerno ng Diyos. Yan. Para malaman po natin, no? Yan. Gobyerno ng tao. Yan. At gobyerno ng
Diyos. So, dito muna tayo, no? Sa gobyerno ng tao o sa batas ng tao. No? So, dito, mamili po tayo dito hanggang 10 ng number. Yan. So, sa 1 to 10 na ito ay mamili po tayo ng isa. No? So, dito muna tayo sa gobyerno ng tao. So, for example, halimbawa lang, no? So, ang napili ay 3. No? Yan. Lagyan natin dito ang 3. Yan. Tapos dito naman, ay talagay na lang natin 8. Yan. At dito na ilagay natin ay 5. Yan. So, i-add po natin ito, no? So, dito sa gobyerno ng tao. So, dito po, sa 3, ito po ay kung atin po itong titignan po itong 3 ay medyo mahirap. Okay? Tapos yung 5 ay medyo hindi gaano siyang mahirap. So, nasa katamtaman lang. So, number 5. So, dito sa number 8 ay medyo may kaya o mayaman. No? So, ibig sabihin ay hindi po pantay-pantay ang batas ng tao. No? So, may mahirap, may katamtaman, at mayroong mayaman. Yan. So, pagplasin po natin, no? So, 3 plus 8 equals 11. No? Okay. 8 plus 5, so, 13. Yan. At 3 plus 5, 8. Ayan. So, hindi pa rin po siya pantay-pantay. No? So, wala pong magkaparihas. So, hindi po pantay-pantay ang batas ng o gobyerno ng tao. So, halimbawa na lang, no? Dito, sa nakuha natin na number 3, no? Pagpalagay na lang natin na nasa sakupan tayo ng barangay San Isidro man yan, o anong barangay, no? So, ang sabi, galing sa gobyerno, ay magbibigay sila ng mga biyaya sa tao ng financial o ayuda. Halimbawa, sinabi, magbibigay ng 5,000 o 5,000, no? Pagdating sa barangay, 5,000, no? Pagdating sa tao, 5,000 na lang. Di po ba? So, hindi po pantay-pantay ang gobyerno ng tao. Naintindihan po? So, hindi po sa pantay-pantay. May 8, may 3, may 5. Okay. So, dadako po tayo rito sa gobyerno ng Diyos. Para malaman po natin, no? Kung siya ay parehas ba rito o magkaiba. Para maintindihan po natin. So, ang plano ng Diyos ay pantay-pantay. Walang mahirap at walang mayaman. No? Lahat ay pantay-pantay. So, kunin po natin yung okay. So, gagawin po natin pantay-pantay, no? Yung 3,
i-plus po natin sa 13. So, 3 plus 13 equals 16. Okay, 16. No? So, 8 plus 8 equals 16. No? Ayan. Okay. Tapos, 11 plus 5, so 16. So, nakuha nyo? So, pantay. No? Dito sa gobyerno ng Diyos. Unlike dito, hindi pantay-pantay. May mahirap, medyo mayroong kaya, at medyo mayroong yaman. O ito po ay mayaman. So dito sa gobyerno ng Diyos ay pantay-pantay. So, nakita po natin, pantay. So, pagplasin po natin. 16 plus 16, 32. Yan. 16 plus 16, 32. Okay? 16 plus 16 equals 32. So, pantay-pantay. Ito ang plano ng Diyos, no? Walang mahirap at walang mayaman, kundi pantay-pantay. No? So, magkaiba. No? Hindi siya magkaparehas. So, ang tanong diyan, ano gusto niyo rito? Dito tayo o dito? Ayan. So, dito tayo sa gobyerno ng Diyos. Ayan. So, ayan po yung aking binigay sa inyo na comparison para mayroon po tayong idea kung ano po ang mas higit sa lahat na dapat nating sundin at sana po ay itong halimbawa nito ay makaalam tayo para sa ganun ay makasunod tayo sa mga batas ng Diyos. Okay. So ngayon ay dadako tayo rito sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. So, patutunayan ko sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas. Yan. So, burahin muna natin. Yan. Okay. So, ayun po ay papatunayan ko po sa inyo ng bansang Pilipinas ay isang kaharian ng Diyos. So, dito, umpisahan po natin dito sa Lumang Jerusalem. Yan. Yan. O, buuin natin para maintindihan. Yan. Lumang Jerusalem. At so, Lumang Jerusalem. Hindi po ito matawag na Lumang Jerusalem pag walang bagong Jerusalem. So, ganito po, mga nanay. So, bagong Jerusalem. Ayan. Ayan. Okay. Lumang Jerusalem at bagong Jerusalem. Ayan. So, dito sa Lumang Jerusalem ay merong tinatawag po rito na 12 tribes in Israel. No? 12 tribes in Israel. Ayan. So, para maunawaan
tandaan po natin ayon sa nakasulat na mababasa sa Ecclesiastes 1:9. Pakibasa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ayan, so maliwanag po na nabasa po ng ating kapatid na ang sabi doon ay ang nangyari noon ay siyang mangyayari. At ang mangyari ay nangyari na. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ayan. So, dito sa Lumang Jerusalem ay mayroong 12 tribes in Israel. No? So, dito po ay naibigay po yung nahati sa dalawang tribo o dalawang bahagi. So, dito sa ang dalawang bahagi ay napunta ang isa kay Jeroboam. Roboam. Ayan. Okay. Napunta kay Roboam yung dalawang bahagi. Ayan. Okay. At ang 10 bahagi ay napunta kay Jeroboam. No? Ayan. Okay. So, 12 tribes in Israel. So, ang dalawang bahagi ay napunta kay Roboam. At ang 10 bahagi ay napunta kay Jeroboam. No? So, kung atin po itong sukatin ay may sukat na 12 tribes. Yan. So, dito po ay humiling din po dito ang isang pare na naibigay kay Father Manasseh. Yan. Ang isang bahagi. Yan. So, ang sukat ay 13 tribes in Israel. Okay. So, ganito po ang kaganapan sa Lumang Jerusalem. So, hindi po ito matawag na Lumang Jerusalem pag walang bagong Jerusalem. So, dadako po tayo rito sa bagong Jerusalem. Na ang sabi doon ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Ecclesiastes 3:15. Ay basa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayan, so narinig po natin na nabasa sa banal na kasulatan na ang nangyari noon ay nangyari na. At ang nangyari na ay nangyari na rin. Ayan. At hinahanap ng Diyos ang nakaraan. So, ibig sabihin, so history repeat itself. Ayan. Ang nangyari dito sa Lumang Jerusalem ay mangyayari din dito sa Bagong Jerusalem. So, dito mayroong 12 tribes in Israel. So, dito ay mayroon din pong tinatawag na 12 region
in the Philippines. Philippines. Ayan. So, para maganap ang hula ng Diyos, kailangan ang nangyari dito ay siya ring mangyayari dito sa bagong Jerusalem. So, dito ay ang napunta rito kay Roboam ay, dito sa bagong Jerusalem ay, ang dalawang bahagi ay napunta sa autonomous region, no? Ayan, ang dalawang bahagi. At ang 10 bahagi ay napunta sa non-autonomous region. Ayan. So, 12 region in the Philippines. So, paano po natin may makuha din po yung 13 tribes. So, dito po, sa Bagong Jerusalem ay humingi rin po si Father Balwig, no? Ng isa. Yan, ng isa. So, ang sukat ay 13 region in the Philippines. Ayan. So, ang nangyari dito sa Lumang Jerusalem ay nangyari din sa Bagong Jerusalem na sinasabi na history repeats itself. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ang tanong, mga kapatid, nasaan po ito naganap? So walang iba dito sa bansang Pilipinas. Yan. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahiya sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa lahat po na bumubuo ng The Kingdom of God. At gayon din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. At sa aming Haring Adolfo B. Riambunansa. At sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong. So maraming salamat sa gabing ito. At ako nga pala si Romel Tadya, na naka-assign po sa Barangay Cardenas sa bayan ng Saguday, Quirino. So, muli, mapagpalang gabi at maraming salamat. So, ayun po ang susunod ko namang katawan. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu
Ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.